Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Dito muna ulit tayo sa ating podcast, Life with Dante M. Pag-usapan natin muli yung nahuli cam sa concert ng Coldplay. Ang latest ngayon kasi, nag-resign na daw. Pero, CEO na nahuling kayakap ang kabit sa concert ng Coldplay, nag-resign na. Nasira yung buhay dahil sa panandali ang kaligayahan. Di ba? Sinira niya yung kanyang karir. Bilyonaryo pala yun. Kung dito sa Pilipinas, billionaire na siya. Yan na. The Economic Times estimated Andy Byron's net worth to be between 20 to 70 million US dollars or approximately 1.16 to 4.06 billion pesos as of 2025. So kung dito sa Pilipinas, bilyonaryo siya. Nasira yung buhay. Nawasak yung pamilya, mga kababayan. Boss ng babae at saka nung lalaki. Kawawa yung mga anak. Siyempre, sa sobrang hiya, mga kababayan, napilitan na lang na mag-resign nung lalaki. Pati siguro yung babae, siyempre, hindi na yun babalik doon sa kanilang trabaho. You see, so pag-usapan natin yung kwentong ito para may mapulot po tayong aral. Meantime, ito muna po, timpla ulit tayo nitong I am worldwide amazing pure organic barley powder drink mix from Australia. Yan, mag-business po kayo nito. Ang daming nag-i-inquire po. Maraming salamat sa napakaraming nag-inquire kung paano magnegosyo nito. Magnegosyo po kayo. Pero pag yumaman na kayo, huwag kayong tutulad dito kay Andy Byron. Kasi mayaman ka nga pagkatapos nasira naman yung pamilya mo. Di ba? Huwag umiwas sa tukso. Yun ang dapat gawin natin. Okay po, timpla muna tayo. Ang tukso kasi laging nandyan. Kaya ako po, lagi kong kasama si Mrs. Pag naglalakad ako po, kung saan nagta-travel, hindi po ako, yan ang policy ko sa buhay. Para naman Mr. Maravillas, may magugusto pa sa yung iba. Bakit? Wala bang magugusto sa aking iba? Kaya nakita ninyo akong naglakad ng mag-isa. Nag-invite kami ni Mrs. doon sa Palasyo Malacanang. Kung saan mga seminars, kung saan travel, pa-Cebu kami, pa-Baguio, laging family travel po siya. At hindi kahit dito po sa Legazpi. Yan ang pagkakaiba namin sa ibang mga taga-media. Lagi kami magkasama. Pag ako in-invite, package po siya. Pag hindi kasama si Mrs., hindi niya, sabi ng isang nag-invite sa amin. Isa lang niya yung slot. Na-invite ako sa Palawan. May seminar mga kababayan para sa, anong tawag dito? On West Philippine Sea. Last month, yung slot po, isa lang. Sabi ko, hindi pwedeng isama si Mrs. Isa lang niya, sir, yung slot para sa seminar ng West Philippine Sea. Sabi ko, ibigay mo na sa iba. Sabi ni Mrs., punta ka na. Ikaw na lang. Sabi ko, anong gagawin ko doon? After nag-seminar, uwi na lang, hindi man lang mamasyal. Palawan yun eh. Hindi man ako mag-i-enjoy kung halimbawa sila mamasyal, iba ko yung kasama ko, sila yung kasama ko. Or hindi man pwede na mag-enjoy ako mag-isa, naglalakad sa kung saan. Kung hindi ka kasama sa mga invitations, I just decline.
Kung ako ikako importante sa kanila na gusto nila kong i-invite para makatulong sa promotions o sa information dissemination, dapat kasama ka. Di ba? Hindi man kailangan na sila yung gagastos sa'yo. Ako ang gagastos. Kailan? Importante ikako, kasama ka. Di isa lang daw talaga. Kailangan naman isama ko si Mrs. pagkatapos nandun lang sa hotel naghihintay. Di ba? Boring. Sabi ko, ibigay mo na lang yung slot sa iba. Kaya sa palasyo, pag na-invite kami ni Mrs., pag na-invite ako, laging kasama si Mrs. Alam nila. Di ba ba? Hindi dahil sa baka may ano ka sa akin, may tumukso. Kasi malabo man po na may magusto pa sa akin. Anong tingin ninyo, mga kababayan? So, anyway, policy ko yon sa buhay. Na sabi ko, pag may mga invitations, lagi kang kasama. Pag hindi ka kasama, sabi na nag-invite, isa lang, wag na, sa inyo na. Sa inyo na yung okasyon, ayos lang sa amin na nandito kami. Di ba? So, ganon, mga kababayan. Ibigay ko sa inyo itong latest na balita. Talagang 1 to 2 weeks ito, mga kababayan. Itong controversy ito kasi alam niyo naman, ang mga tao mahilig talaga sa mga ganitong iskandalo. Pag ganitong iskandalo, parang wildfire po na kumakalat sa buong mundo. Viral lagi. Kaya napilitan silang mag-resign. Pero ano pa, tapos na. CEO na huling kayakap ang kabit sa concert ng Coldplay, nag-resign na. So yan ang sinasabi natin. Gumawa sila ng ganong katarantaduhan, konting kaligayahan, mga kababayan, yun ang sumira sa kanilang buhay ngayon. Kaya sabi ni Aubrey Magdasal, time is the ultimate truth teller niya. Sabi ni Jonalyn Kasibang, even without the clip, the message is clear. Infidelity can have a lasting impact. Sabi ni Julius Gumao, yung CEO kaya ng Pilipinas, kailan magre-resign? Kahit huling-huli na niyakap ang pera sa kaba ng bayan. Na politicize, mga kababayan. Sabi ni Favorite, cannot forever hide the truth. It's just a matter of time. You face the consequences. Sabi ni Mrs. Capulso, pareho pala kayo may asawa. Tama talaga ang kasabihan na time is truth teller. Kita nyo, di yon sinasadya at di alam ng cameraman na illegally dating kayo. Kahit kasuhan nyo ang Coldplay, laking pasasalamat ng mga asawa nyo, walang kahirap-hirap. Di man nila kayo nahuli pero sa di inaasang pagkakataon. Kayo anyway siguro matagal ng relasyon nyo. In-expose, mga kababayan, or na-expose ng hindi na sinasadya. Siguradong mix yung reaction, mga kababayan, ng kanya-kanya nilang asawa. Pwedeng natuwa, o yan niya yung sinapit ng panduloko ninyo. You see, nalaman na niya ng buong mundo ang ginagawa ninyong kawalang hiyaan. Possibly ganun yung iniisip, mga kababayan. So, sino tong si Andy Byron? Kilalanin natin, mga kababayan. Bilyonaryo pala to. So, nag-aral itong si Andy Byron sa Providence College, sa Catholic Liberal Arts Institution sa Rhode Island. Noong July 2023, bago pa lang pala, 2 years pa lang, he was named CEO of Astronomer, a platform specializing Apache Airflow operations and workflow automation for data engineers. Under his leadership, Astronomer has continued to scale rapidly within the data infrastructure and analytics space. So magaling siya, mga kababayan, kaya naging bilyonaryo. Nasira lang ng kakatian. Kakatian sa katawan.
Kaya talagang tama yung kasabihan mga kababayan. In every success, kasama din doon ang failure. There is a woman behind. Sa success niya, yung asawa niya. Yung failure, in disgrace, yung kabit. Di ba? Katrabaho, kinabit mga kababayan. Kaya hindi na niya kinaya kasi nagpa-imbestiga yung board of directors. Siyempre, pinagsabihan. Hindi niya po pwede yung ginagawa ninyong infidelity na nangyari pa within the company. Yung kinabit, yung HR. You see, magkakasama sa company operation ang ganyang uri ng relasyon. So, mabuti pa niya, mag-resign ka na lang. Di ba? Sa pinasok mong iskandalo. Para nitong dati, siguro ang feeling nila, parang nasa alapaap. Ngayon, nasa langit. Ngayon ang pakiramdam ng dalawa, para silang nasa kalalim-laliman ng impyerno. Di ba? Ganon. Wasak mga kababayan yung kanilang pagkatao, wasak ang kanilang pamilya. Yun ang nakakalungkot din dito. Para silang binagsakan ng asteroid mula sa space. Astronomer yung company. Kita ninyo yung nasayang sa kanya. Since CEOs typically hold between 1% and 5% equity, Byron's stake could range from 12 million US dollars to 65 million US dollars or 696 million pesos kung dito sa Pilipinas to 3.77 billion pesos, not accounting for his salary, bonuses, or other assets. Grabe po, yung nasayang. Nasira yung buhay nila. Parihas. So, importante talaga ito pag-usapan mga kababayan para maging lesson sa may mga katulad na ginagawa po, infidelity. Yung infidelity po, walang idudulot talagang mabuti. So, itong si Andy Byron is married to Megan Kirigan Byron, who according to the Express Tribune serves as Associate Director of the Lower School in Admissions for the Hope Graham Program sa Massachusetts po. So sabi dito, base sa mga screenshots ng netizens, maraming nakikisimpatya sa kanya. At may mga nagbigay ng unsolicited advice na kunin ang lahat ng pera ng businessman. Girl, take all his money and leave him. Yan ang daming nagme-message kay Megan Kirigan Byron. Close the accounts niya. Life is short. Take his money and buy your happiness. You see, ang daming nag-advise doon sa babae. So sabi dito, what was meant to be a playful kiss cam, beat during Coldplay's show noong July 16 sa Massachusetts turned into a full-blown internet spectacle now dubbed the Coldplay Gate. As part of the band's signature kiss cam segment, frontman Chris Martin scanned the audience and spotlighted couples on the Jumbotron. When the camera landed on Andy Byron caught mid-embrace with a mystery woman, the two immediately panicked. The woman covered her face while Byron ducked. The crowd laughed at their frantic reaction. Unaware of the backstory, Chris Martin quipped, either they are having an affair or they are just very shy. Doon na mga kababayan na bulgar yung infidelity. Kung hindi sila nag-react ng ganon, pero siyempre instinct, alam nila na nagtataksil sila sa kanilang mga asawa. Kaya ganon yung yung reaction nila po. Lalong nabuking. Di ba? Tama yung naging hula mga kababayan ni Chris Martin. Pwede niya na nahiya lang sila or they have an affair, referring to infidelity. Ganon nga po. So sabi dito, Byron's marital status became a focal point of the backlash, with many expressing sympathy for his wife, Megan, and questioning the ethics and power dynamics between the CEO and direct subordinate.
Meanwhile, astronomer co-founder Ray Walker, who is no longer with the company, issued a brief comment on the matter. For those asking, I'm no longer involved in, yes, I was co-founder and early CEO, not on the team or board since 2022, and have no information on Coldplay Gate. The controversy also elicited a reaction from fellow tech heavyweight Elon Musk, CEO of Tesla, SpaceX, and owner of X, who commented a laughing with the tears emoji under the viral video on the platform. At may isang Pinay din pala, pero I think maraming mga OFW yung Pinoy ang nakapanood nito, aktual. Yan o. Pinay na saksihan ang Holy Cam incident sa Coldplay concert. So nag-attend siya ng concert ni Andy Byron. O ni Chris Martin. Sabi dito sa kwento ng Pep, 2 taon nang naninirahan sa Amerika si Grace Gonzalez Macmoro na tubong Lipa City, Batangas. Kabilang siya sa mga nanood sa controversial na Music of the Spheres World Tour concert ng popular British rock band na Coldplay sa Gillette Stadium sa Massachusetts. Personal niyang nasaksihan ang iskandalong kinasangkutan ng astronomer CEO na si Andy Byron at ng empleyado nitong si Christine Cabot, ang chief officer ng nabanggit na kumpanya. So umabot sa 6,000 daw, o 60,000 yung nanood sa concert. Ayon kay Grace, nag-umpisa ng 8:45 p.m. at natapos ng 11 p.m. ang pagtatanghal ng Coldplay. It was indeed a wonderful concert last night. A one-of-a-kind concert and experience, sabi ni Grace, nang makausap ng cabinet files. Malapit ang pwesto ni Grace sa entablado na pinagtanghalan ng Coldplay base sa video na pinadala niya. Lahat ni Grace regarding sa kiss cam incident na pinifeature sa big screen ang shot ng camera sa mga couple, then pinagkikiss sila ni Chris, nag-hide sila. Sinabi ni Chris na either they have an affair or they are just shy. Nagtawanan kami sa loob ng stadium. Hindi kasi nila akalain na mako-quote on cam sila. Nalaman ni Grace na malaking iskandalo ang eksena na kanyang nasaksihan at parehong may mga asawa ang mga sangkot sa video nang magising siya kinabukasan, Huwebes, July 17. Nakita niyang trending sa Facebook at mainit na pinag-usapan sa Amerika ang hindi sinasadyang pagbubulgar ni Chris sa pinaghinalaang bawal na relasyon ni Byron at Cabot. Nadamay rin sa issue ang female concert goer na nakangiti at katabi ni na Byron at Cabot nang matutukan ang mga ito ng kamera. Agad na nakilala ang babae na si Eliza Stoddard, ang Senior Director of People ng Astronomer. Ayun. Empleyado din pala doon sa company nila. Kasabwat. Ito siya. Kasabwat pala to. Katrabaho din nila. Kinonsente yung relasyon, mga kababayan. Sabagay, wala magagawa. CEO yung lalaki. Kasama si Stoddard, Nina Byron at Cabot sa panonood ng concert ng Coldplay at kasali siya sa mga binabatikos dahil sa di umano'y pangungonsinti niya sa bawal na relasyon ng kanyang mga amo. Sa pamamagitan ng LinkedIn profile ni Stoddard, napag-alamang nagsimulang magtrabaho si Stoddard sa Astronomer noong Enero 2025 bilang Senior Director of People. Pero noong nakaraang linggo lamang, iprinomote siya ni Cabot bilang Vice President of People ng kumpanyang pinaglilingkuran niya. So, madaling sabi, may alam kasi, prinomote. Para hindi mag-leak ang mga ginagawang milagro. Sige niya, i-promote kita. Kasabwat ka na sa aming relasyon. Ganon, mga kababayan, para yan kwento. Ito. Exclusive sa New York Post, sabi dito, a photo purportedly showing Christine and Andrew Cabot
yung kanyang asawa, posing with 2 children, has circulated on social media this week. Ito yung asawa ng babae. Astronomer HR Chief Christine Cabot appears to be married to CEO of Private Ram and bought a house with him just 5 months ago. Grabe po talaga ang nangyari. Nawasak po yung kanilang pamilya. Kabibili pa lang ng bahay, mga kababayan, 5 months ago pa lang, before na nangyari itong iskandalo. Minsan, parang nakakaawa din, ano po. Kailang, ito yung tinatawag nating consequences ng kanilang pagkakamali. Napakatindi ng consequences po. Ito yung totoong asawa ni Andy Byron. Ito. Maganda naman yung kanyang asawa. Kaya tama ito. Anything that is done in the dark would always come to light. O ngayon, dahil doon sa dahil sa iskandalong yon, nagkalat ang memes ngayon sa social media. Di ba? Ang gagaling ng Pinoy gumawa naman. Kaya pala pinagpipistahan mga kababayan ng mga pilyong Pilipino po na politika yung yung iskandalo. Sabi ni Mary Chris Sinyo Lalik, yung trending ngayon na nangyayari sa concert ng Coldplay ay isang patunay na walang lihim na hindi nabubunyag. Time is the ultimate truth teller. Ika nga, darating at darating ang panahon na ang mga itinatagong lihim at kasinungalingan ay mabubunyag. Gagawa at gagawa ang tadhana ng paraan para mailabas ang katotohanan. So yun po mga kababayan, ang lesson nito sa atin, huwag sirain ang buhay dahil sa nakaw na pag-ibig. Di ba? Kaya talagang mali yung pagnakaw kahit yung sa pag-ibig. Mali. So kung hindi pa po kayo mga kababayan nakasubscribe dito sa ating YouTube channel, Life with Dante and click subscribe po. Laging natatandaan natin mga kababayan, sa buhay, you become what you believe. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.